is... Sup people, it's me, Paul. Sup people, it's me, Paul, and welcome back to my channel. So for today's video is magkakaroon tayo ng question and answer portion with me. So ano nga ba yung question and answer portion natin? So nagtanong ako sa mga IG friends ko and Facebook friends ko dahil, check this out, 1 year na ako sa pagiging engineer. So, 1 year na ako sa pagiging engineer, guys. And this day, I asked my Facebook and Instagram friend ng mga questions sila about after review, after the board exam, how was my life, and everything nice. Let's get it on! So, let's go to the first question. Hello po, I am a fan since 2013. Ganun ba ako katanda? Paano nyo po nalabanan yung parang wala ka ng pakiramdam habang nag-review? Isa siyang multo. Hindi, joke lang. Siguro, hindi ko naman siya naramdaman. Pero feeling ko, if ganito yung naramdaman nyo na wala na kayong pakiramdam, siguro talk to your friends, talk to your family, or have me time. Siguro dun mariregain yung pakiramdam mo na eagerness para pumasa sa board exam. So, let's go to the next question. Nagkaroon ka pa ba ng time para gumala or to have fun nung review days mo? Yes. Yes na yes. As a taong gala, hindi pwedeng hindi ako makagala. So yeah, I find time to have fun and gumala. Kahit paminsan-minsan, syempre wag natin ituon or wag na tayo magpaka-stress sa board exam. Like minsan, it's okay to release stress, go out with your friends, with yourself. So wag mong ipagkait yung time mo na gumala kasi nakakatulong siya para makapag-relax ka, makapag-review ka ng maayos. Kailan po yung pinangako nyong samgyup sa angels nyo? Pag-usapan natin yan. Chill lang kayo dyan. Next, masaya ba maging engineer sa Pinas? This is siguro 50-50 for me. So 50-50 siya dahil 50% yes, 50% no. Yes, dahil marami kang matututunan na mga technical skills, knowledge, and everything dito sa Pinas. Kasi syempre pag nagka-work ka, yung mga supervisor, manager, talagang tuturuan ka hands-on. Like yung real na nangyayari pag engineer yung, alam nyo na yon, mga technical skills. Yung 50 no is, you know, sahod. Baka naman. Charot. So, yun yung 50-50 for me. Masaya naman siya in terms of knowledge and technical skills. Talagang marami kang matututunan. So, next question. Anong naging different before and after passing the boards? So, feeling ko, before passing the boards, siguro yung naging different is yung priorities. Siyempre, before passing the board, iba yung priorities mo, diba? Parang, paano pumasa? Anong gagawin ko para pumasa? And everything. Tapos, siyempre, after the boards, dun napapasok yung mga sa adulting, yung mga priorities, bills, and everything. Tapos, dun napapasok yung kailangan ko ba to? Kaysa dito. Yung mga, alam mo niya, priorities in life. So, feeling ko yun yung difference before and after the board exam. Yung priorities ko sa life. Wow! Adulting yarn! Let's go to the next question. Sahod reveal po. Basta! Next tayo. Hello. Hello. Ano mga preparation mo nung naghanap ka ng work right after passing the board? Siguro, preparation ko. Prepare ko yung sarili ko. Kasi papasok na tayo sa pinaka-real world. So, I prepare myself, yung patience, lahat. So, feeling ko yun yung prepare ko para makapaghanap ng work. Kasi iba na eh. Iba talaga sa real world eh. Kaya sa mga college student dyan, enjoy your life habang masaya pa kayo. Kasi sa real world, priorities talaga. Next, favorite place to distress when you were reviewing? Favorite place ko to distress is, ako kasi bahay. Alam mo yun, relax ako sa bahay, walang ingay na narinig. Dito lang sa kwarto, masaya na ako. So, pag stress ako, dyan lang, higa lang ako sa kama, makaka-idlip, na-distress na ako. Tapos, pagising, stress na ulit kasi may review na ulit. So, next, career path mo after boards. Ang galing ng nanay ko. Nagda-vlog ako. So, we're back. Pumasok kasi nanay ko. So, now, as I was saying, ano yung career path mo after boards?
Siguro, ewan ko, wala din akong naging career path after boards. Kasi right after boards, yung nakuha kong work is technical support engineer. So, medyo technical tayo doon. Tapos, after that, yung second work ko naman is now, currently is a building engineer sa hospital. So, hindi ko talaga alam pang career path yung gusto ko na pag-isip-isip na mag-masters or mag-aral ulit. Because I truly love learning. Gusto ko talaga mag-aral. Pero now, I'm happy with my work. Next tayo. Ano-ano mga struggles mo nung review? Siguro yung isang struggle ko lang nung nag-review ako is yung katamaran ko. So, since college, since bata, tamad talaga ako mag-aral. So, talagang hirap akong i-motivate yung sarili ko. Pero, yun, siguro yun yung struggle. Struggle ko rin yung nagkasakit ako nung review. So, 1 week ako hindi nakapasok. So, pinanghinaan ako ng loob nun. Kasi, na yun, yung week na yun. So, buti na lang, dun sa review center ko, it's so nice. Nakahabol ako kasi may online sila. Like, pwede mo mapanood yung mga na-miss mo through online. So, talagang helpful siya. Thank you, Excel. Next, how was the board exam experience? The board exam experience is so great. So, yung board exam experience sa akin is, masaya siya. Kasi, alam mo yun, di ba yung feeling na after nung board exam, mapifeel mo, oh my God, after this week, may engineer na ako sa name. Ano siya, mixed emotions. Kasi nakakaba talaga siya, lalo na pag may time limit. Tingin ka ng tingin sa orasan, pero masaya. So, next tayo. Tips on board exam takers in the future. Basta sa mga board exam takers dyan, hindi lang sa electrical engineering. Yan talaga, have faith kay God and do your best. Talagang aral kung aral. Tapos, huwag niyong kakalimutan na to have fun. Kasi, para sa akin, kaya din ako nakasurvive sa review. Kasi, through my review friends, to my family, who is supportive, sa mga friends ko dyan na pag-stress, ako, nakakausap ko. Sa review friends ko nga, na tulong-tulong kami, na magturuan habang nasa review. And, ayun, talagang huwag mong ilayo yung sarili mo sa real world. Pag nakakapaggala ka, kahit paano, nakakatulong siya para makapag-relax, mas marami kang matututunan, mas relax yung utak mo, mas marami kang mariretain sa utak mo. So, yun lang yung mga tips ko. Next, bakit hindi tayo nakapagpa-full tank? May nagtanong nun sa. So, earlier this day kasi, short story lang, manhikan. Basta manhikan. Kasi as you all know, engaged na yung ate ko. So, syempre, buffet. So, kain, dami. Tapos yung pauwi na kami, nakaramdam ng call of nature. Ako yung driver. So, paspasan tayo pauwi. Ang usapan, sa labas kasi ng village, merong gasoline. So, ang usapan, dadaan muna doon. So, hindi na talaga kaya. Nawala din sa isip namin lahat. 4. Dumiretso na kami pauwi. Kasi hindi ko na rin kaya. So, sorry ate, hindi tayo nakapagpa-full tank pala. Sorry. So, for the last question, why engineering? You have 30 seconds. Hindi pa dyan pa. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Alam mo, napunta na ako sa path na to na bakit nga engineer? Kasi guys, sa totoo lang, gusto ko talaga yung mga medical field. Yung mga pinapanood ko nga ngayon, mga Korean drama na mga nasa medical eh. Pero yun, gusto ko talaga yung medical field. Siguro mga medic, pharmacist, ganun talaga yung gusto ko. Pero hindi ko rin alam kung bakit ako nag-engineering. Siguro, ito na rin yung way ni God na sabihin na dito ka talaga. Kasi since bata, may business yung dad ko, which is Decal Electronic. So, sa garage namin, merong doon yung gumagawa ng transformer, sila papa, ng AVR. So, nung bata ko, asa makulit and kalikot ako ng kalikot doon. So, feeling ko, since bata ako, yun na talaga yung calling ko, yung engineering. Pero hindi ko alam kung anong engineering. And sa lahat kasi ng university na, or colleges na tinake up ko, doon lang ako pumasa sa electrical engineering na familiar ako. Actually, hindi pa nga ako familiar. Ano yung electrical engineering? So yun, siguro, tapos tinuloy-tuloy ko na lang siya nung nasa Mapua, pero lumipat ako ng FEU. Yung bago ako lumipat ng FEU, tinanong na rin naman ako nila ate na, baka gusto mong mag-shift or what, pwede naman. Pero ako pa rin yung parang may urge na, sige, tuloy ko na yung engineering, ganyan-ganyan. Yun, tumagal nga lang, pero I love engineering din. So, nagustuhan ko rin siya nung tumagal ako kasi lalo na dun sa mga may laboratory. Yung ikaw talaga yung test and everything. Yun, natutuwa ako sa mga kasi actual or hands-on. And look, medyo successful naman tayo sa ating track, sa ating path. So, thank God. Thank you, Lord.
So, yun. And that's it, guys. So, yun yung mga questions ng mga friends ko sa Facebook and IG na sinagot ko this question and answer portion sa aking 1-year anniversary or so 1 year kong pagiging engineering. Huh? So, Please, so So, ayun, may pumasok na naman. So, yun nga guys. So, that's it for this vlog. I hope marami kayong natutunan na tips or marami kayong nakuhang mga aral. Aral sa akin talaga. Na pwede nyong i-adopt pag kayo ay nasa review or this college. Kahit this college, pwede nyo naman adopt yung ibang tips ko. So, that's all guys. So, yun yung ating question and answer portion sa aking 1-year anniversary on being an electrical engineer. So, thank you guys for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you guys. Sana may napulot talaga ng aral. Bye!